na ibinigay ng Panginoon sa parable na ito. Ang mga pagsubok, darating at darating yan. Alam niyo ba ang pagsubok? Yan po yung paraan ng Diyos ng tinatawag na shaking. Sa may Bible, madalas magsalita ang Bible tungkol sa falling away. Sabi niya nga sa may Thessalonians, the coming of the sons of man in the last days ay hindi kaagad yun ang mauna. Ang mauna muna yung great falling away. Magkakaroon muna ng great falling away. Ibig sabihin, marami ang babagsak muna sa pananampalataya bago dumating ang Panginoong Hesus. Pero sinabi ng Bible na yon, bakit kayo nagbabagsakan yung mga tao doon? Kasi hindi nakakapit ng malakas yung salita ng Diyos. Hindi nakakapit. And then pangalawa, sabi nga ng Matthew chapter 24 verse 11, because of lawlessness is increased, and most people love will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Yung makapag-endure sa matinding mga pagsubok na yon. And this gospel of the kingdom will be preached to the whole world as a testimony to the whole nation, and then the end will come. The end will come. Hindi nagbibiro si Jesus Christ dito, the end will come. Ano man yung end na yon, siya nakakaalam na yon. But definitely, lahat ng sistema ng mundong ito, it will end up one day at the coming of the Lord Jesus Christ. Isasaturate ng salita ng kingdom ng Panginoon buong mundo. Ang mananalig, ang tatanggi, ang masamang papakasama, ang mabuti, lalo yung papakabuti, ganyan lang. Pero saan po tayo doon, kapatid? Sabi ni God, sa may Hebrews chapter 12, verses 2 to 9. See to it, sabi niya, see to it that you do not refuse Him who is speaking. For if those did not escape when they refused Him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from Him who warns from heaven. And His voice shook the earth then. But now He has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. These expressions, yet once more, denotes the removing of those things which can be shaken as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ano pong sinasabi rito? Makinig daw tayo sa babala ng langit, sapagkat ang langit ang nagsasalita. Kung nagsasalita ang langit at siya ay nagbabala, makinig ka. Kasi kapag ito ay nineglect mo, ito ay malaking kapahamakan on our behalf. At sabi niya, once more, nangangako ang Diyos, I will shake not only the earth, but also the heaven. Ilalagay ni God sa pagsubok ang lahat ng tao. Ikaw man ay dakila, ikaw man ay hamak, ikaw man ay matalino, ikaw man ay mangmang. I-shake ni God ang lahat sa ibabaw ng lupa. At ang tanging matitira na lamang yung nakatayo o yung naka-establish sa kingdom ng Panginoon. Amen? Kaya minsan, ako po marami na po nag-pray sa akin. Ang dami na papapray sa akin. Mga unbeliever, both unbelievers at believers. Minsan, Pastor, pag-pray mo nga yung ganito. Pastor, pag-pray mo nga yung ganito. Pastor, pag-pray mo nga okay. Pag-pray mo nga kasi mag-abroad ako eh. Pastor, pag-pray mo nga kasi mag-take ako ng board exam. Pero tanong doon mga kapatid, itong sagutin nyo. Okay, pinag-pray kita. And then, nag-prosper ang negosyo mo. O nag-prosper yung abroad mo. O nag-prosper yung pag-aaral mo. O nag-prosper yung pag-take mo ng board exam. And then after that, ano na? Pag ikaw ba ay nag-prosper na, will you support the kingdom of heaven? Pag hindi ng goal mo, God will not support you.
Amen? Ganun lang po kasimple yun. Kunyari ikaw, ang goal mo maghanap buhay, maganda, pag-pray ka ng pastor. Pero pag ang goal mo is not to support the kingdom of heaven here on earth, God will never support you. Amen? Kasi ang goal ng Panginoon, tayong tao, ang problema natin, napaka-self-centered natin. Gusto natin kung ano yung makukuha natin kay God, hindi kung ano yung ibibigay natin para sa Panginoon. Amen? Pag-isip-isipin niyo po ito. Pangatlong problema, yung lupa na natanim ay yung binhi na natanim sa madawag na lupa. Thorny soil. Madawag, ang daming thorns and thistles doon sa lupa. Ganito po yung kwento. Yung lupa, walang problema sa lupa. Hindi po siya katulad sa tabing daanan. Hindi rin po siya yung mabato. Actually, maganda yung lupa. Ang problema lang yung dawag. So, sa ibig sabihin, yung binhi, nung naitanim doon, nakapag-germinate siya, nakapag-settle siya ng kanyang mga ugat, yung kanyang primary roots, talaga namang bumao sa ilalim, at yung kanyang ugat, yung secondary roots, talaga naman naka-spread. Kaya lang, meron siyang na-neglect. Pinabayaan niya yung mga tumutubo sa paligid ng mga dawag, yung mga aroma, tumubo doon, inignore niya yun, pero unti-unti, dahil sa dami niya na nakapalibot sa kanya, mas lumaki yung mga ugat doon, mas sinipsip ng sustansya, namatay siya. Pinuluputan pa siya nung tinik niya, inipit siya nung dumami na nakapulupot sa kanya. At dalawa po yung sinasabi po rito. Sabi po sa pagpapaliwanag ni Matthew, then the one whom seed was sown in the thorns is the man who hears the word of God and the worry of the world. O, makita nyo ha? Maganda yung lupa kaya lang dumating yung time, yung mga worries of life, kinain siya. Mga babae, mga nanay, madali po tayong dito mabiktima ng worries of life. Ito po yung sinasabi rito. Wala pong question sa faith ninyo. Pero si Jesus mismo ang nababala. And the worries of the world and the deceitfulness of wealth, yung pandaraya ng kayamanan. O yun, nakain yung puso niya. Mandaraya pala yung kayamanan, ano? Mandaraya ang kayamanan. Ang kayamanan, pag hindi mo alam ang tamang pananaw dyan, kakainin ka niyan. Magiging master mo ang kayamanan ng sanlibutan ito. Pero kapag naintindihan mo ang kingdom ng Panginoon, kaya ka pala meron yan, is to support the kingdom of God. Pag ganyan ang pananaw mo tama, God will reward you. Ibibigay, sabi nga ni Jesus kung dito nga sa mundo, kung hindi ka pa ng pagkakatiwalaan sa mga bagay na hindi pa sa'yo, how much more na pagkakatiwalaan ka ni God ng talagang para sa'yo pagdating ng kanyang kaharian. Sa tingin mo kapatid, yung kayamanan mo ngayon o ano pa ba mga resources na natangkilik mo ngayon, kaya mo bang i-compare yan doon sa riches ng kingdom of God na mamanahin natin eternally? Samantalang ang mga riches ng mundo ito is temporal only. Doon, eternal po yun. Can you compare that? Iyan ang nakapag-choke. Worries of life. Puro alala. Puro alala. Hanggang sa matorment na siya. Matorture na siya sa pagkaalala. Kasi walang faith. Wala yung faith. Kinakain siya. Kasi ano ba talaga alala? Kung alam mo naman si God ay sovereign. Pag alam mo naman si God na may hawak ng lahat ng bagay, bakit ka magawang alala? Wala ba tayong tuhod para lumuhod sa Panginoon? Wala ba tayong bibig para sabihin sa Panginoon, Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, may tao pong ganito. Di ba pwedeng sabihin yun? Lahat tayo, Panginoon, na mga kapatid, dinadatnan po ng ganito, ng worries. Pero pag ang Word of God is very strong in your heart, you will overcome the worries of life. Lahat naman tayo dumarating sa krisis, hindi po ba? Sino po rito hindi dumaan ng krisis?
mayaman o mahirap, dumadaan ng krisis sa buhay. Pero ang pinag-uusapan dito, yung salita ng Panginoon, kung gaano ito talaga firmly planted. Sabi niya rito, ni Matthew, and the worry of the world, ito po yung thorn and thistles. The worry of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it becomes unfruitful. Hindi siya namunga, sabi ni Matthew. Na-choke niya. Ang sabi naman ni Mark, ganito. And others are the ones whom seed was sown among the thorns. These are the ones who have heard the word, but the worries of the world, o binanggit niya uli, the worries of the world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things. Yun, ang dami niyang gustong makamtan sa mundong ito. Yung paghahangad niya sa maraming bagay sa mundong ito, more, more, more. Yun ang nag-choke sa kanya. Sa halip na, more of the kingdom of God, more of Jesus. Wala, more ng mundo, more ng mundo. Kinain siya ng mundo. Nawala ng puwang yung salita ng Diyos. This is a solemn warning, kapatid. Hindi ko po ito salita. I'm just explaining to you the parable. Ang ganda ng lupa. Ang problema po rito yung dawang. Hindi niya pinabunot sa Panginoon itong mga aroma na ito. Hinayaan niya ito. Tumutubo na yung mga worries of life. Tumutubo na yung mga deceitfulness ng riches. Tumutubo na yung mga desire sa mundong ito. Hinayaan niya hanggang sa nawala ng puwang ang salita ng Panginoon. And it renders him unfruitful. Ang paliwanag naman ni Luke, the seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go to their way, they are choked with the worries, the riches of this life, and the pleasures of this life, and brings no fruit to maturity. Ibig sabihin, kay Luke, namunga na siya, kaya lang hindi nag-mature yung bunga. Anong silbi ng bunga pag hindi na nag-mature? Mga kapatid, katingin ninyo, ang ganda na sa akin, namumunga na. Yung pag, di ba, sarap tignan yung mangga, kapag namumulaklak na, tapos hindi umulan, tapos talaga namang ganda-ganda na ng mga niya, dumalabas na yung mga bunga niya. Tapos biglang nahinto na doon. Anong silbi nun? Wala. Nakita niyo mga kapatid yung survival ng words of God sa buhay natin? Hindi ganun kadali. Meron tayong dapat gawin, kapatid. Hindi, ang pananampalataya, it is a walk of life. Hindi po siya once upon a time, a one-time experience na tinanggap mo ang Panginoong Jesus and then, kampante ka na. Hindi po ganun yun. We will work for the kingdom of God as in the days of Noah. Magtatrabaho tayo. Ang goal natin is the kingdom of God. Kapag ang goal natin is the kingdom of God, the Lord will support you. The Lord will prosper you here on earth. Kasi yun ang motivation, yun ang heartbeat ng iyong puso, ang kingdom niya. Pero pag hindi, you will all likewise perish, sabi ni Jesus Christ. Kasi hindi naka-align sa Panginoon ang ating likhiin. Kinain tayo ng desire for other things. The pleasure of this world, the worries of this life, and the deceitfulness of riches. Tandaan po natin yan. Ano yung mga great obstacles of faith? Worries of life. Deceitfulness of riches. Desires for other things. Pleasures of this life. Apat po yan, mga kapatid. Apat po yan na great obstacles. Kakainin niya. Isama na natin dito yung career-oriented sa inyong mga kabataan. Pag hindi, ang success-oriented, pag hindi kaharian ng Panginoon ang goal natin, we will all likewise perish with this world. Pag masyado natin in-embrace ang mundong ito, gaya ng sabi ng Panginoon ni Apostle John, do not love the world,
or anything that is in the world, sabi ni Apostle John. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Mabigat po yun. Wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God will never support us. God will no longer support us. Kasi iba na ang heartbeat natin. Ano po ang heartbeat natin ngayon, kapatid? Tumitubok ba ang puso natin para sa Panginoon? Tumitibok ba ang ating puso para sa kaharian ng Diyos? O ang ating desire, ang tibok ng ating puso, more of the world, more of the world, more wealth, more pleasure? Pag ganun, kapatid, nakakatakot kong stage yan. Sabi ng Panginoon, for all that is in the world, sabi niya, ang lahat ng nasa mundong ito, kaya ayaw nga ipa-embrace ito sa atin, is the lust of the flesh. The lust of the eyes, yung mga nakakapag-akit ng mata. Mga gustong-gusto ng laman. Gustong-gusto ng mata. And the boastful pride of life. Puro nakapapalalo. The more na dumadami ang property mo, the more dumadami ang iyong bank account, the more dumadami ang iyong sovereignty, dumalaki rin yung puso mo na nagiging palalo rin ng tao. Pero mahirap siya pagdating sa kaharian ng Panginoon. That's why, brothers and sisters, this is the very short explanation bakit tayo nagtatithe sa Panginoon. Ang tithing sa Panginoon is very basic in supporting the kingdom of God. Saan ba natin ginagamit yung mga tithes and offerings dito? Ito ba yung nilulustay lang ng mga pamahalaan dito? Hindi po. Diyan po ginagamit natin sa pagtusto sa maraming bagay upang tayo makapag-operate sa mundong ito. Yung yan po ay financing the kingdom of God. Basic lang po yan. Pero tanungin po natin, mga kapatid, sa laki ng resources na binibigay ni God sa inyo, commensurate ba yung ibinibigay natin sa Panginoon na tithes to support His kingdom? O kinukupitan natin ng Panginoon? Hindi po namin alam yun. Hindi po namin nilalagay dito na ilagay nyo ang pangalan nyo sa inyong mga tithes. But you are responsible by yourselves. You are responsible before God. Kaya nga yung mga sobre din namin nilalagay ng pangalan yan. Para ikaw ay maging responsable. You and your God ang nakakaalam kung magkano ang nilalagay mo, kung ibinibigay mo ba ang iyong ikapo sa Panginoon. Otherwise, pag hindi ka, wala kang desire to support the kingdom of God, bakit ka naman susuportahan ng Panginoon? Bakit naman susuportahan ni God ang iyong business? Bakit susuportahan ni God ang iyong health, ang iyong family? Isipin nyo ngayon ang inyong future. Bakit susuportahan ni God? Wala naman tayong interest to support the kingdom of God. Isipin mo yung mga kapatid. I-take pa po natin ito ng salita ng Panginoon sa atin. A reminder, sapagkat hindi po namin alam ito. Kayo po ang nakakaalam niyan. Kaya nga rito, it becomes unfruitful. Hindi siya namunga. Kaya nga sabi sa may John chapter 6 verse 27, do not work for food that perishes, but for food which endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him the Father, God has set His seal. Huwag daw tayo magtrabaho. Hindi sinasabi ng Bible na huwag na kayo maghanap buhay, huwag na kayo magnegosyo. Hindi po sinasabi ng Bible yun. Hindi po yung point ni Jesus Christ dito, kundi yung para bang nagtatrabaho ka na lang dito and then wala ka ng pakialam para sa kaharian ng Panginoon. Samantalang yung kaharian ng Panginoon, that is eternal. Ang mundong ito is temporal. Dinuturuan lang tayo ng Panginoon na maging matalino sa pag-dispense natin ng ating mga decisions. Especially for the resources that God has given to each one of us. Resources ni God yan eh. Pinagkatiwala lang ni God sa atin yan. Amen po ba? Ngayon, darating na tayo sa pang-apat na soil. How I wish, how I pray, mga kapatid, lahat tayo nandito sa may apat na puso. Sa ika-apat na puso,
Hindi issue yung sa tabing kalsada. Hindi issue yung mabato. Kasi talaga namang pinabungkal niya sa Panginoon. Dumaan din siya sa mga matitinding pagsubok. Hindi po ba? Dumaan din siya sa stages na na-tempt din siya ng deceitfulness ng riches. Na-tempt din siya ng pleasures of life. Na-tempt din siya ng mga desire for other things. Na-tempt din siya ng worries of life. Pero na-overcome niya lahat ng iyon. Kaya nga ang description ganito. Sabi, and others fell on the good soil and yielded a crop. Some 100-fold. Ang dami ng iba. Some 60. And some 30. O, di ba? Hindi sinabi ni God, dapat kayong lahat 100 kayo. Hindi. Ayon sa iyong kakayanan. Pero ang pinakamahalaga rito, namunga. Nahinog ang bunga. Alam natin mga kapatid, ang survival ng puno, bago mamungay, ang daming proseso, ang daming pagtitiis, labor nung nagtanim noon, nag-aalaga sa kanya. Kaya sabi rito, ang makinig ay makinig, sapagkat hindi lahat ng may tenga may pandinig. Hindi lahat ng tumitigil ay nakakakita. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Gaya ng sinasabi niya kanina sa may umpisa niya introduction ng Panginoong Yesus. Tumingin man silang tumingin, wala silang makita. Makinig man sila na makinig, wala silang marinig. Bakit? Kasi nga, barado ang mata eh. Barado ang tenga ng mga worldly things. Kinain sila ng sistema ng daigdig na ito. And then sabi ng Panginoon, ito po ang explanation, makinig po kayo. Matthew 13, verse 23. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word of God and understand it. Kabaliktaran doon sa number 1. Sabi nung number 1, he does not understand. Hindi niya maintindihan. Ito, naintindihan niya, nakita niya, uy, ang laking treasure ng kaharian ng Panginoon, nakita niya. Sabi niya, kahit na-ibenta ko lahat ng interest mo sa mundong ito, hindi kayang ipalit sa kaharian ng Diyos. Naintindihan niya yung value ng kingdom of God. Kaya nga lahat ng kanyang worldly interest ay binenta niya in exchange of that kingdom. Amen. Hello? Kaya ba natin ipagpalit yung worldly interest natin in exchange of the kingdom of God? Talaga bang nakikita natin na ang kaharian ng Diyos ay napakayaman? Na andyan ang lahat ng ating kaligayahan, ang ating kasiyahan, ang ating kapayapaan, ang ating kasaganaan, ang ating katagumpayan, ang ating kapanatagan, ang ating kinabukasan? Kung hindi ganyan nakikita niyo mga kapatid, malamang na ang mas nakikita mo mas mayaman ay ang mundong ito, ang treasures ng mundong ito. Pero sa inyo mga kapatid, na napakahalaga ng kingdom ng Panginoon, mapalad ka sapagkat ang mata mo ay nakakita. Mapalad ka sapagkat ang tainga mo ay nakakarinig. Mapalad ka kapatid sapagkat kakamtan mo ang lahat ng biyaya na inihanda ng Panginoon. Buhat pa nung una nung lalangin niya ang daigdig. Yan ang reason kung bakit niya sinulat ang parable nito. Ito po ay sikreto ng mga hidden things. Hidden things since the foundation of the world. Sabi sa Matthew 13 verse 35. It was hidden long ago before the foundation of the world. At ngayon, sabi ng Panginoon, it has been granted to you to see. Amen? Amen. Nakikita niyo ba kung gaano kayaman ang kaharian ng Panginoon? Amen. He understands it, and who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. At si Luke naman, ang ganda po ng kanyang remarks dito. Sa Luke chapter 8, verses 11 to 15, ganito ang sabi ni Luke. Verse 15, but the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word with an honest heart. Naging tapat siya sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, very important kay God ang issue ng faithfulness. Very important din sa Panginoon
Maging faithful tayo kay God in whatever resources na ipinagkatiwala niya sa akin dito. Binigyan ka ni God ng buhay. Anong ginawa ni God sa buhay mo? Anong ginawa mo sa buhay na binigay ni God? Binigyan ka ni God ng pamilya. Anong ginawa mo sa may pamilya binigay sa iyo ng Panginoon? Binigyan ka ni God ng wisdom, ng talent, ng skill. Anong ginawa mo sa mga bagay na yan? Pinaggamit mo ba yan for the kingdom of God? Binigyan ka ni God ng mga properties, ng mga minana. Binigyan ka ni God ng mga pera, kayamanan. Anong ginawa mo dyan? Pinagamit mo ba yan for the kingdom of God? One day, mga kapatid, sa day of judgment. Yan, hindi wag na po kayo maghanap kung ano pong basis ni God sa judgment. Hindi ka naman nahanapan ni God ng hindi niya binigay sa iyo eh. Ang basis ni God ng judgment ay kung ano yung ipinagkatiwala niya sa iyo. Kaya nga doon sa may parable ng stewardship, the parable of the talents, ipinakita roon yung mga servants niya bago umalis ang Panginoon. Nagbigay siya ng mga gifts, nagbigay siya ng mga talents sa kanyang mga servants. Sabi niya, palaguin ninyo yan. And then umalis siya. At nung dumating siya, isa-isa, and share all the blessings of my kingdom. And then dumating yung ikalawang servant, binigyan ng 5. Ganon din, napalago niya rin yung resources na binigay ni God sa kanya. Ganon din ang remarks ni God. Good, well done, faithful servants, enter into my joy. Nung ikatlo, iisa lang ang ibinigay sa kanya. Itinago niya. Hindi niya ikinalakal. Sabi ng Panginoon, sana ikinalakal mo man lang, para tumubo man lang. Alam niyo ba si God maghahanap yan? Hahanapan tayo ni God ng bunga. Hahanapan tayo ni God ng fruit. Sa lahat ng resources na binigyan niya sa atin. Anong meron tayo ngayon, kapatid? Huwag na po kayo maghanap ng mga wala sa inyo. Huwag na po kayo maghanap ng, Panginoon, di ba maganda boses ko eh. Hindi kita binigay ni God sa iyo yan eh. Lord, hindi kasi ako gwapo, hindi nga binigay ni God sa iyo. Ang hanapin mo kung ano yung binigay ni God sa iyo, yun ang ipagsusulitan sa Panginoon. Amen? Amen. Ano pong meron tayo yun? Obviously, makakalam yan. Hindi ko po alam yan. Pero definitely, iyan ang hahanapin ng Panginoon. At iyan ang sikreto ng ika-4 na, no? Naging faithful siya kay God. At sabi rito, He heard the word of God, but he kept it. He hold it fast with an honest and good heart. Naging faithful siya kay God unto the end. And bear fruit with perseverance. Nagtiis siya. Kahit na makipot ang daan papuntang kaharian ng Panginoon. Kahit na ang daming trials, ang daming persecution, ang daming unos ng buhay. Nagtiis siya, nag-persevere siya. Hanggang sa makapasok siya sa kaharian ng Panginoon with perseverance. Kalakip, mga kapatid, sa pananampalataya natin ang pagtitiis. Amen? Gusto nyo ba yung isang buhay Kristiyano na walang kapupakap, walang suffering, walang pagsubok? Naalala ko yung nakapost sa may Facebook, yung lahat sila pinagbubuhat ng cross, caricature. And then sabi niya, Lord, ang bigat-bigat naman ng cross ko, pwede ko bang putulin? Kumuha siya ng lagari, pinutol niya nilagari niya yung cross niya, di umikli. Uy, medyo magaan na. Pero sabi niya, Lord, mabigat pa rin eh. Putulin ko uli. Pinutol niya uli. Tapos hanggang sa, pinutol niya uli, hanggang umikli na, hanggang na. Eh, nung tatawid na, may bangi, may yung iba, yung nilatag nila yung cross hanggang nakatawid sila. Pagdating sa kanya, ang ikli ng kanyang cross. Shortcut. Maraming mga Kristiyano gusto shortcut. Amen? Dito, kung gusto po natin na makamtan yung full blessings ng kingdom ng Panginoon, magtitiis tayo rito, kapatid. Mananatili tayong tapat, mga kapatid, hanggang wakas. At magtatrabaho tayo for the kingdom of God. Ito po ang conclusion, mga kapatid. Makinig po kayo. Mag-e-end na po ako. Sa Philippians chapter 3. Verses 17 to 21. Philippians chapter 3, verses 17 to 21. Ang kausap po ni Apostle Paul dito ay mga Kristiyano, hindi po mga unbeliever. Kaya makinig po tayo, mga kapatid. Ito po ay the same message for all of us here, year 2014. Philippians chapter 3,
verses 17 to 21. Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. For many walk, of whom I often told you, and now tell you, even in weeping, umiiyak si Apostle Paul. Sabi niya, maraming mga Kristiyano, marami silang mga nilalakaran. But, sabi niya, they are enemies of the cross of Christ. Kaaway sila ng krus ni Kristo. Bakit po? Magkaiba sila ng interest. Iba ang interest ng kingdom ng Panginoon. Iba ang interest ng krus ni Christ. Iba ang interest ng mga Kristiyanong ito. Mga Kristiyano po ito. Iba ang krus nila, pinaikli na krus. They are enemies of the cross of Christ. Whose end is destruction. Whose God is their appetite, their stomach. Ang iniisip lang nila kung paano masasatisfy ang tiyan nila araw-araw. Yun lang sila nakafocus. Wala silang makita. Tungkol sa kingdom ng Panginoon, wala. Ang alam lang nila, umiikot lang yung buhay nila doon sa kanilang family setup. Whose glory is in their shame. Ano ang kanilang rewards someday? Wala, kundi shame. Papahiyain sila ng Panginoon. They will be casted away from the mighty presence of God. Who set their minds on? Oh! Nakita niyo mga kapatid, yung interest nila mundo. Hindi nila kayang i-give up yung interest nila sa mundo in exchange of the kingdom of God. Who set their minds on earthly things. Mga kapatid, saan po nakaset ang minds natin? Sa mundong ito? The riches of this world? The worries of life? The pleasures of life? The desires for other things? Yan ang magiging trap sa ating lahat, kapatid. For our citizenship is in heaven, for which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Yan ang trabaho ng mga Christian. Naghihintay sila sa Panginoon. Nananabik sila sa pagbabalik ng Panginoon. Yan ang mga totoong Kristiyano. Bagamat nasa mundo sila, pero hindi na na-enjoy ang mundo. Mas excited sila sa coming ng kingdom ng Panginoong Yesus at sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Excited ba kayo kapatid sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Pag nawala na yan sa puso natin, pag ang excitement natin sa mundo ng ito, delikadong stages yan mga kapatid. Kumbaga, sa taong may sakit, sa taong may cancer, ano yun, stage 3 yan. Nakakatakot na mga indikasyon po yan. Dapat tayo huwag mawawala sa puso natin yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kasi iyon ang culmination ng lahat ng bagay, the establishment of all, the restoration of all things. Wala na ang mga pagbabalik ng Panginoong Yesus, wala na ang mga sakit, wala na ang karamdaman, wala na ang mga kaguluhan, wala na ang mga kalamidad, wala na yung lahat na nakikita ng krimen at kasamaan sa paligid natin. Matatapos na. Wala na ang korupsyon sa gobyerno. Magiging pantay-pantay na ang lahat sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Pag hindi yan ang heartbeat natin, kapatid, pag ang heartbeat natin nasa politics ng mundong ito, nasa kayamanan ng mundong ito, death. Death po yan. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. What? What will happen at the coming of the Lord Jesus Christ? Who will transform the body of our humble estate into the conformity of the body of glory by the exertion of the power that has
even to subject all things to Himself. Yan po ang pinaka-climax ng history. Ang pinaka-abang-abangan natin, hindi lamang yung ma-promote ka sa iyong trabaho. Ang pinakamalaga, excited ka sa pagbabalik ng Panginoon. Excited ka na mabago na ang katawang ito. Ang katawang ito na punong-puno ng limitasyon. Punong-puno ng mga infirmities. Yung mabago tayo. Kung paano ang desire ng mga estudyante na makagraduate, makapasa sa board exam, makakuha ng trabaho, sana masigit ang desire natin. Lord, dumating ka na nawa, Maranatha! Dumating ka na nawa, Panginoon. Baguhin mo na kami, Panginoon. Sana iyan ang heartbeat natin, mga kapatid. Pag hindi ganon, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, kayo po ay nalilibang na sa mundong ito. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Magmuni-muni po tayo sa Panginoon. Nasaan na